balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po ni-reveal ni Bob Arum na malapit na i-announce ang bakbakan ng kanyang alaga na si Naoya Inoue kalaban si Taiji Doheny na mangyayari sa buwan ng September sa Ariake Arena sa Japan. Kung saan mga idol, nagpapiyaw na rin ng legendary promoter sa kanyang plano sa Japanese Monster. Ano yan ni Bob Arum mga idol? Pagkatapos daw manalo ni Inoue sa laban kay Taiji Doheny sa September, isusunod daw nila mga idol si Sam Goodman sa December. At sa Japan pa rin daw mga idol gaganapin ang laban. At sakaling manalo pa rin daw dito si Inoue mga idol. Nagkasundo na daw sila ng mga Japanese promoter ni Inoue. Nandito na daw sa Amerika ang kanyang unang laban sa taong 2025. At target ni Bob Arum mga idol, sa malaking venue sa Las Vegas idadaos ang laban ni Inoue. Tiwalang-tiwala kasi si Bob Arum mga idol na kahit saan man daw si Inoue lumaban sa buong mundo, dadayuhin pa rin daw siya ng kanyang mga kababayan ng mga Hapones para panoorin ang kanyang laban. At wala daw problema sa mga Japanese people na mag-travel para manood ng laban ni Inoue dahil afford naman daw ng mga Hapon na gumastos para lamang suportahan ang kanilang kababayan. Well, para nga sa atin mga idol, dapat naman talaga na lumaban na si Inoue sa Amerika para patunayan ang kanyang sarili na deserving ito bilang pound per pound boxer sa buong mundo. Marami pa talaga kasi mga idol ang ayaw maniwala sa kakayahan ni Inoue sa bakbakan sa dahilan na ayaw nito lumabas sa kanyang lungga sa Japan. Gusto talaga ng karamihan makita si Inoue na lumaban sa hindi nito lugar para malaman daw natin kung paano nito i-handle ang pressure sa bakbakan na majority sa mga live audience hindi mga Japanese boxing fans. Samantala speaking kay Naoya Inoue mga idol, nabigaw naman po ang Japanese Monster na makuha ang award bilang Best Boxer ng Excellence in Sports Performance Yearly Awards o yung tinatawag nila na ESPYs, kung saan binigay kay Terence Crawford mga idol ang award sa 2024 Best Boxer. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, kabilang po si Inoue sa mga nominee sa ESPYs. Kalaban nito si Crawford at Alexander Usyk. Bagamat marami ang nag-react mga idol sa awards na to kung bakit binigay ang award kay Crawford. Ano yan ang mga boxing fans at experts? Paano daw nakuha ni Crawford ang pagiging best fighter sa 2024? Iniisa hindi pa ito napapalaban sa bakbakan at sa August 3 pa ang kanyang laban kontra kay Madrimov. Astig daw kasi mga idol na hindi pa daw natin nakikita ang performance ni Crawford na mapalaban sa taong 2024 bagamat nakuha niya ng pinakamataas na award sa larangan ng boxing sports. Samantala ang kapwa nito nominado ni si Naoya Inoue matapos ito magpakita ng impresibong panalo kontra kay Luis Nery noong Mayo, talo pa rin siya sa bigating award na to. Well, tiyanta natin mga idol, pinagbasihan siguro ang huling performance ni Crawford kontra kay Errol Spence Jr. na siya talagang nagdala sa kanya mga idol bilang number 1 best fighter sa buong mundo. Samantala speaking sa awards mga idol, ito do reklamo nga si Floyd Mayweather Jr. na sa ilang taon daw nito mga idol na domina ang boxing sports. Muntikan pa daw ito hindi makatanggap ng awards na Fighter of the Decade. Malamang mga idol, nagselos na naman si Kalbo kay Manny Pacquiao dahil si Pacman binigyan na ng parangal na Fighter of the Decade noong 20s pa. Pero nung si Kalbo mga idol, 2010s pa lang siya nakatanggap ng award kahit nauna pa ito tumungtong sa pro kay Pacman. Pero ayon sa mga boxing fans mga idol, dapat daw hindi si Floyd ang naging Fighter of the Decade sa 2010s dahil hanggang 2016 lang ito at nagretero siya kaagad sa boxing sports. Dapat deserve pa daw ni Manny Pacquiao mga idol na makuha ulit ang award na yon dahil tinalo nito si Matisse, Broner at Thurman noong 2019 sa edad na 40 anyos. Talagang binigay lang kay Floyd ang award para hindi na ito umiyak.